ngayong araw, makakasama naman natin ang ahensyang may mabigat na papel sa pagtitiyak ng malaya at makatarungang halalan, ang Commission on Elections. Pag-uusapan natin ang mga pangunahing hakbang nito sa paghahanda para sa paparating na halalan, mga panuntunan at kung paano pa nila pinatatatag ang tiwala ng publiko sa demokrasya ng bansa. Kasama natin ngayon ang tagapagsalita ng Commission on Elections, si Director John Rex Laudiangco. Director, magandang tanghali po and happy holidays and thank you for being here. Isang magandang bagong Pilipinas po, Asik Joey, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Sir, una sa lahat, isa sa mga highlights ngayong 2025 ang naganap na halalan nung Mayo. So sa pangkalahatan, paano nyo ilalarawan ang tagumpay ng COMELEC sa eleksyong 2025 at ano yung naging basihan ninyo para sabihin naging matagumpay ito? Una-una po sa lahat ng halalang dumaan sa Pilipinas, ito po ang pinakamataas na voter turnout. 82.20% na halos 60 million Filipinos po ang bumoto dito. So kung titignan natin, ba't umabot sa ganito? Siguro po dahil sa malaya, maayos, transparent, maaga at higit sa lahat po mas malaking partisipasyon ng ating mga kababayan doon po sa paghahanda na ginawa ng COMELEC. Ano po yung mga paghahanda na ginawa ng COMELEC para doon sa May midterm elections para po natin masabi na isa itong orderly at peaceful elections? Hatiin po natin sa tatlo ang paghahanda ng COMELEC. Una, bago po ang halalan kung saan pinalawig po natin ang ating registration process. Inilapit sa mga kababayan sa pamamagitan ng satellite registration, mall registration, yung ating pong special register anytime, anywhere program ng COMELEC kung saan po inilapit talaga natin ang serbisyong ito. At dahil napataas po natin ang bilang ng ating botante, kasunod na kasunod po niyan yung ating voter education at voter information program. Sa kauna-unahan ding pagkakataon po, mahigit sang taon, sinimulan po natin kaagad yung ating voter education process at patungo po dito yung pong ating procurement. Kung saan po tayo yung pioneer po na nila live stream, binabahagi sa mamamayan ang lahat ng kaganapan patungo po sa pagkuha ng mga kagamitan sa halalan. Ayaw naman natin, Director, magkumpara sa previous COMELEC administrations, no? Pero paano po natin masasabi o bakit natin masasabing naging effective talaga yung ginawa ninyo ngayon taon para mahikayat po talaga lalo na po yung mga kabataan at first-time voters na magparehistro at mag-participate sa democratic process? Unang-una po, Asik Joey, ang paglalapit ng serbisyo sa ating mamamayan. Hanggat maari po yung convenience na may bibigay natin, registration sa mall, pagboto sa mall, yung pong wala ng oras pagdating sa registration dahil meron po mga lugar kung saan nagre-rehistro kami kahit 10 oras ng gabi. Yung po yung isa sa bagay siguro na nakita ng ating mga mamayan, seryoso ang COMELEC na dalhin sa amin ng serbisyo. At ikalawa, pagkatapos po niyan, pinakita naman natin ano yung ginagawa natin, kontrata, procurement, at yung iba't ibang bahagi po ng teknolohiya ay maaga nating paniliwanag. Siguro pagdating sa huli, pati yung pakikibahagi nila. Dati po, COMELEC lang ang nakatatanggap ng resulta. Ngayon po, 5 servers nakabahagi ang iba't ibang watchdog sa pagtanggap ng resulta. Interesado lang ako, Director, no? Kasi ang hinihikayat natin bumoto ay yung mga kabataan, yung mga first-time voters. So, doon po ba sa kampanya ninyo, meron po ba talagang component na pang-attract sa mga kabataan? O doon po ba sa mga tauhan ninyo, meron ding mga kabataan? Kasi, di ba, iniisip natin, para makahikayat tayo ng mga bata, dapat yung mga nag-iisip din ng mga strategy natin, mga bata rin. Kamusta po ba ang komposisyon ng COMELEC? Marami po bang bata? Marami po at tama po yung nabanggit nyo. Nilapitan natin ang kabataan dahil alam natin silang pinaka-aktibo at nakita namin more than 33% talaga kabataan po ang ating botante. At dahil pumunta po tayo sa mga paaralan, sa lugar kung saan nandun sila, ang hiling po natin ibahagi nyo, tulungan nyo ang COMELEC maibahagi ang tamang impormasyon. Yayain ng mga kaibigan, kaklase, pati mga guro, kamag-anak, nanay, tatay. At yun nga po ang naganap. Tinulungan tayo ng mga kabataan ang kinin ng ating mga mamamayan ang mga proseso ng halalan. Pero hindi lamang sa physical spaces pwedeng maisakatuparan ito Meron talaga o mas malaki talaga yung online space. So paano naman yung naging paghihikayat nyo sa pamamagitan po ng social media? Naku, ito nga po ang naging obserbasyon ng ating mga international observers na napakasipag daw po ng COMELEC pagdating sa social media. Sinadya po namin yan. Dahil ang Pilipino po, 9 out of 10 Filipinos na po yata ang nasa social media at ang malaking bahagi doon, kabataan. Kaya sa pamamagitan po ng paglalabas ng tamang impormasyon at paghingi ng tulong, parang kumbaga
Kumbaga, sinasabi namin, tulungan nyo kami, ito ang mga tamang impormasyon. Ang pagbabahagi nito sa lahat ng sektor ng ating lipunan, napakalaking tulong po talaga. Isa rin, Director, sa mga binantayan ng ating mga kababayan, yung automated counting machines. So paano po mailalarawan ng COMELEC ang tagumpay ng mga makinang ginamit sa halalan kumpara po sa mga nakaraang eleksyon sa bansa? And can you give us some figures kung meron po and feedback mula sa ating mga kababayan base sa naging assessment sa tagumpay ng mga makinang ito? Base na rin po siguro sa research ng Okta Research, 83% ng Pilipinos po ang naniniwala na credible, safe at accurate ang ating halalan at ang resulta po nito galing sa makina. 86% ng ating mga kababayan nagsasabing napakadali, napaka-convenient, napaka-efficient ng ating makina. 96% ng Filipinos ang nagsasabing, dapat ipagpatuloy, ituloy natin ito dahil hindi kami nahirapan. Siguro po, isa sa bagay na nakatulong dito ay talaga namang pinadali natin makina. Kita ang balota kapag tayo nagsubo, may resibo, may transmission pa. Nakikita sa website ang resulta ng halalan. At higit po sa lahat, ang sabi nga po namin, direktang naipaliwanag ang lahat ng kaganapan sa ating makina. Pati yung source codes na ipakita natin, diniposito sa ating land bank, pati yung paghihimay-himay hanggang certification, ibinahagi po natin yan sa ating bansa. Pwede nabanggit nyo, Director, kanina na isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay yung midterm elections ay dahil po sa maaga po na paghahanda at saka yung procurement. So, pwede nyo po bang ibahagi sa amin yung mga hakbang ginawa ng COMELEC para sa transparency po, lalo na po yung sa pag-acquire po o pag-procure ng mga makinang ginamit sa halalan at ano po yung mga naging evaluation factors para compared to previous elections para po mas mapabilis at mas maging magawang transparent po talaga yung procurement ng machines na ito. Pagkatapos po ng halalan noong Mayo ng 2022, agad sinimula ng COMELEC. Ano ba ang kakailanganin natin sa susunod na halalan? 3 taon bago po ang 2025 elections, nagsimula na tayo. Maaga pong nilabas halos 2 taon yung ating terms of reference. Ano ang layunin ng COMELEC? Nandun po yan sa website namin hanggang ngayon. Makita ng mga siyentista, mga eksperto kung ano ang naisip-procure ng COMELEC. Makapagbigay ng kuro-kuro, batikos man po, tatanggapin namin yan. At yun nga yung naganap. Pagkatapos po ng bago isa pinalito, kami nagsagawa pa po ng vendors fair kung saan inalam ng COMELEC, inimbitahan lahat po ng mga technology providers sa buong mundo. Pinapunta natin sila sa Pilipinas. At mula po doon, kinuha natin ang best features na balangkas ang final terms of reference. Bukod po doon, ay sinapubliko natin mula po doon sa mga meetings hanggang sa matapos yung procurement, hanggang sa signing ng kontrata. Lahat po yan ay binahagi natin sa ating mga mamamayan. Kaya nga po ang balakin po ng COMELEC para sa paparating na 2028 elections and next year po magsisimula na kami ng kasing aga tulad ng 2022. Yan, mabuti na yung maaga at maagap talaga kasi hindi biro talaga yung paghahanda para sa elections na ito. Kaya tama po yung sinabi ninyo na malaking tulong talaga yung pagiging handa in terms of procurement para po maging tagumpay po ang electoral process. Napag-usapan natin, Director, kanina yung paghikayat po sa mga bagong voter po. No? So, napag-usapan na natin yan at length. Pero dun po sa pagre-repaso po at sa pag-validate po ng existing voter list, pati na po yung sa bagong nagrehistro, ilan po sa kabuuan, ilan po yung nadagdag sa ating mga botante at paano po naging mas mabilis yung proseso po ng paglilinis po na listahan natin? Naku, napakagandang tanong po. Una po sa lahat, mahigit 2 milyon ang naidagdag mula nung halalan po na nauna dyan noong 2019. Pero marami rin po tayong natanggal, mahigit 500,000. Nilinis po natin ang todo gamit ang ating pictures, ang pirma at ang fingerprints, yung biometrics na tinatawag. Mahigit 500,000 po ang natanggal ng COMELEC na either double or multiple registrants, whether sinadyayan o aksidente, nakapagrehistro muli. Ang importante, natanggal po natin. Isa pa, tayo po ay nakipag-ugnayan sa ating mga civil registrars kung saan hiningi natin ang mga report ng mga kababayan natin na sumakabilang buhay na nang sa gayo matanggal na po natin sila sa listahan. Ang patungo po dito natin, yung listahan malinis, maayos. Ano po ang ginawa natin sa araw ng halalan? Kung napansin niyo po sa mga kababayan natin bumoto, yung voters list, yung nakapaskil sa paaralan at mismong sa presinto, may larawan na po natin. So ito po ang nagpapakita sa ating mga teachers na madali makilala ang botante at hindi na po pwedeng bumoto
bumoto, ang flying voters at yung sinasabi dati, yung mga patay nakakaboto pa, wala na po silang puwang ngayon. Pagdating naman, Director, dun sa mismong kampanya, lalo na po sa pagpapatupad po ng regulations, paano naman hinarap ng COMELEC yung premature campaigning at paglabag naman po sa spending limits ng mga kandidato? Alam ko na pag-usapan na natin to many times before. Meron na po bang naparusahan sa mga lumabag sa batas? Marami po ngayon na nakasampang kaso, meron na pong naparusahan, maraming na-disqualify. Doon po sa una, hindi nagdeklara ng totoong ginastos sa halalan. May mga gobernador at mayor po at ilan nga po ay sikat pa na napababa ng COMELEC habang nasa pwesto. At ang kasalukuyan po, sumusulong ang investigasyon sa lahat ng SOSE doon po sa ating mga nadidinig ngayon. Ikalawa, yung pong mga kaso na nakabinbin pa sa ating regional trial courts dahil ang paglampas sa spending limit po ay isang kasong kriminal. Kaya po ang COMELEC ay nagsasampa ng kasong yan sa mga regional trial courts. Sa Operation Baklas naman po, pinakamaigting na operasyon po ng COMELEC ang isinagawa ngayon dahil kung makikita nyo po, araw-araw, halos 24 hours pong operation, nagbabaklas tayo dahil hindi lamang sa sukat, kundi dapat sa tamang lugar lamang natin inilalagay ang ating campaign materials. Sa inyong pananaw, Director, ano yung pinaka-positibong pagbabago sa sistema sa eleksyon po ngayong 2025 kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang eleksyon? Ang nakita po namin ang pag-angkin ng ating mga mamamayan sa halalan. Ito naman po layunin lagi ng COMELEC. Hindi naman po para sa COMELEC lang eleksyon o para sa kandidato. Hindi lang din para sa botante. Botante man o hindi, ang ating halalan po para sa lahat ng Pilipino, nandito ka man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. At dahil sa pag-angkin po natin sa halalan, naramdaman natin ang partisipasyon at nakikita po natin tataas at tataas ang kamalayan at partisipasyon ng ating mga mamamayan sa susunod na pang mga halalan. Sir, matapos po ang mga paghahanda, isa sa malaking hamon tuwing halalan, yung vote buying at vote selling. Ilang beses na rin natin napag-usapan yan. Ano-ano po yung naging konkretong hakbang ng COMELEC para sugpuin po yung vote buying at vote selling nung midterm elections? At again, may mga kaso po bang nag-flourish, yung mga hinain, na-resolba at may mga naparusahan ba? Naku, marami po. As Joey, bukod po dun sa kaso, talagang na-disqualify ng COMELEC at meron nga pong lumabas na kaso na niresolba ng Korte Suprema kung saan sinasang-ayunan po ng ating kataas-taasang hukuman ng desisyon ng COMELEC na i-disqualify ang kandidato dahil napatunayan po naming lumabag dun sa ating vote buying at anti-vote selling law. Para po palawigin pang efforts dyan, isinakatuparan po ng COMELEC ang aming Committee on Kontrabigay. Ang aming resolusyon patungkol dyan, mas mahigpit, marami pong mga tinatawag nating presumptions, yung mga money ban na tinatawag, pagdadala ng mga pulyetas, pamimigay kung saan-saan, lahat po yan ay sinagawa natin. Isa pa siguro na nakatulong sa aming kampanya ay yung reporting process. Dati po kasi kailangan merong manunumpa sa isang statement. Ngayon po hindi na ganyan. Mai-report lang sa COMELEC, kami na po mismo ang magtatago ng inyong identity. Kami ang mag-iimbestiga, kami ang mangangalap ng ebidensya, kami na rin po ang magkakaso at magpapatuloy sa hukuman ito. Yun ang mahalagang nabanggit niyo, sir. Kayo mismo yung mangangalap ng ebidensya. So, hindi po prone to abuse yung sistema kasi baka mamaya ang sabihin ng mga kandidato, lalo na yung magkakalaban, may nagsumbong anonymously pero paninirang puri lang siya o kaya invento lang yung kaso. So, iimbestigahan, may due process pa rin at doon nyo i-determine kung meron talagang violation. Nasabi niyo po yung pinakamahalagang component, ang due process. Sa lahat po ng investigasyon na ginagawa ng COMELEC ay talagang binibigyan ng pagkakataon ang mga respondents. Pati na rin po yung mga nagko-complain, whether anonymous po yan o whether nagpakilala, lahat po sila ay pwedeng maglagak ng ebidensya at sumagot dun sa mga aligasyon. Kanina, sir, napasadahan na natin yung automated election system. So, pagdating naman doon, paano naman tiniyak ng COMELEC yung integridad ng vote counting machines, pati po yung transmission ng resulta, pati po yung canvassing process? Ito po yung isang tinutukan ng COMELEC, Asik Joey. Dahil nga po mula sa procurement hanggang dun po sa pagmamanufacture, ipinakita natin
natin hanggang sa testing, ibinahagi po natin sa ating mga mamamayan, mock elections, field test. Ipinaranas natin sa voter education yung pong pamamaraan ng paggamit ng makina. At dumating tayo sa punto na mayroong local source code review na mahigit 3 buwan. Line by line po, ang programa ay sinuri ng mga eksperto mula sa watchdogs, IT experts, IT industry, pati na rin po sa ating PPCR Vietnamfrail. Inimbitahan ng mga political parties. Pagkatapos po niyan, tayo ay nagpa-certify sa dalawa. Yung pong tinatawag na international certification requirement po ito ng ating batas kung saan tinignan lahat ng component end-to-end. Wala bang mabugs, wala bang malware, wala bang pandaraya, gumagana ba lahat? Pagdating sa transmission, ganun din po, sinertify. At yun nga po tinatawag nating Technical Evaluation Committee. Ang bahagi po dito, ang Department of Science and Technology, Department of Information and Communication Technology, kasama po silang nag-certify ng lahat ng component ng ating automated elections. Napakabusisi talaga ng proseso po ng certification para po talaga matiyak na transparent po at maayos po yung paggamit ng ating machines. Tungkol naman po sa Security Director, paano po nakipag-ugnayan ng Commission on Elections sa PNP at iba pang law enforcement agencies para mapanatili po yung kaayusan at seguridad po, lalo na po doon sa mga itinuturing na election hotspots? Dahil nga po nasa kapangyarihan, Asik Joey, ng COMELEC ang pagde-deputize ng ating law enforcement at security agencies, isinabuhay po namin ito. Ginawa po namin yung tinatawag naming Gun Ban and Security Concerns Committee. Halos araw-araw po magkasama sila ng PNP, ng AP, kasama ang NBI, kasama ang Philippine Coast Guard. Ano po ang layon? Una, yung pong ating pagpapatupad ng gun ban, pagpapatupad ng checkpoint, pag-iigting ng seguridad, pagde-deploy ng tamang bilang ng mga sundalo at pulis nang sa gayon makatulong po sa halalan. At hindi lamang yon, pati po dun sa peace process, kami nakipag-ugnayan sa ating Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Dahil sa bandang South po, napaka-importante na mapayapa din po natin yung mga bagay na yan. Kaya kung makikita nyo po, naka-embed ang COMELEC sa lahat ng law enforcement at security activities ng ating pamahalaan. Siyempre, Director, hindi naman maiiwasan na magkaroon ng glitch o aberya, pati reklamo sa mismong araw po ng halalan tulad po ng malfunctioning ng machine o yung naging delayed po yung voting process. So gaano kabilis yung naging pagtugon ng COMELEC dito nung midterm election? Bago po siguro dyan, sabihin ko na lang po muna. Una, bago ang mga makina. So bagamat inaasahan po natin na kukunti lang ang magmamalfunction, naghanda pa rin ang COMELEC. At totoo nga po, halos 1,000 lamang ang nagkaroon ng problema at 90% po ng problema dyan, Asik Joey, procedural. Nagkamali ilang po ng pindot. Pero nonetheless, ano po ang ginawa ng COMELEC? Una, ang turnaround time. Ang sabi ng COMELEC, kung magtatagal ng 1 oras ang pagkumpuni dyan, whether procedural or technical, palitan na natin kagad. Ayaw namin ng delay. Saan nang galing ang mga makinang pamalit? Ready na po yan. Nagdagdag kami ng makina na nandun na sa munisipyo, nandun na sa syudad para agad-agad papalitan. Marami po, sobra-sobra ang ating makina para lang masiguro yan. At higit sa lahat, pinagplanuhan din namin paano kung kulangin pa rin. Bagamat meron na tayong contingency, nagtatagpo ng 110 technical and repair hubs ang COMELEC sa buong Pilipinas. So practically, lahat ng major cities, lahat ng lalawigan may repair hub. So yung ating pinalitan ay agad-agad dadalhin doon ng sa gayon pagkakumpuni, maibalik sa sirkulasyon ang ating mga makina. More or less, sir, kung meron kang estimate o figure, gaano kaliit ba yung porsyento ng pagmamalfunction? Obviously, vis-a-vis the entire yung process po. Gaano ka laki o kaliit yung porsyento ng aberya na na-experience? Less than 0.8% po. Dahil po ang ating makina ay nasa 110,000, halos 1,000 lang naman po nag-malfunction. At 900 plus po doon. Sabi nga po namin, hindi totoong malfunction. Nagkamali lang naglagay ng thermal paper. Hindi na isara ang makina. Nagkamali ng pindot. So kung titignan nyo po yung nagka-aberya talaga ay less than 0.1%. Ganong liit lamang po ang bilang ng kaproblema natin dito. Napaka-efficient ng sistema. In terms of inclusivity naman po, Director, nung May 2025 elections, lalo na po yung participation po ng senior citizens, pati yung persons with disabilities, gaano po siya kaiba compared to past elections? Mas pinalawig din po natin ang mga bahagi ng activities ng COMELEC na geared sa ating mga vulnerable sectors natin. Sila nga po, yung nabanggit, ang ating senior citizens. Patsama na po natin ang pregnant women, ang ating persons deprived of liberty, persons with disability, pati na rin po yung mga
ating mga kababayan na indigenous. So ano po ang ginawa ng COMELEC mula po doon sa registration? Ibinaba natin kung saan nandun sila. Doon na po natin ginagawa ang registration. At kahit po sa mga kulungan, may registration po tayo. Dahil lumabas po yung desisyon ng Supreme Court sa Aguinaldo versus COMELEC na kung saan pinapahintulutan na ang ating mga persons deprived of liberty na bumoto na rin sa lokal, talagang yan po ay naging queue. Pinalawig ang registration. Pagdating naman po sa pagboto, meron tayong pong early voting hours exclusive para sa kanila. Kung dati po 7 a.m. to 7 p.m. tayo, yung pong 5 a.m. hanggang 7 a.m. eksklusibo para sa ating mga vulnerable sectors, persons with disability, senior citizens, pregnant women. Pero kung hindi naman po nila nais bumoto ng ganong kaaga, pwede po dun sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. priority po, walang pila. At bukod po doon, hindi po talaga lahat ng lugar ay kaya naming ilagay sa ground floor ang ating botohan. May maliliit na paaralan. So ano po ang ginawa ng COMELEC? Nagtatagpo tayo sa lahat ng voting centers ng accessible polling place o priority polling place. Nang sa gayon, hindi na po sila aakyat. Doon na po sa ground floor sila boboto para sa kanilang convenience po. Pagdating naman po, Director, doon sa overseas voting, kamusta naman po yung naging turnout ng ating overseas Filipino voters ngayon 2025? At meron po bang mga bagong hakbang na ipinatupad ang COMELEC para mas mapadali po yung proseso? Kasi ako, bumoto ako noong 2016, 2019 at 2022 sa Philippine Embassy sa Beijing. Pero kasi kadalasan ng mga Pilipino, inaantay yung deadline bago bumoto. So ano po yung mga panibagong hakbang para, number one, mapabilis yung proseso at mahikayat, yun yung importante, mahikayat yung mga Pilipino para bumoto? Kami po ay nagsaliksik. Tinanong natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa, ano bang dahilan talaga? Bakit hindi kayo bumoboto? Yung po ang nasabi nila, una, napakalayo ng konsulado at embahada. Busy po sila, may trabaho, hindi makaalis dahil yung holidays po natin ay hindi nangangahulugang holidays din sa kanila. So bagamat 30 days po na nauna sila sa voting, yan po yung mga ilang problema. Sa batas po natin kasi, it's either kayo pupunta sa ating konsulado at embahada o kaya po papadala ang balota. So sabi namin, ano bang pwede? Sa kauna-unahang pagkakataon po, ang ating internet voting ay naganap na po natin. 77 countries po na pinapahintulutan ng internet voting, nag-internet voting na po tayo doon. Anong advantage? Una, sa pagpaparehistro pa lamang o pag-access, binigyan po natin ng secure account sila gamit ang cellphone, tablet, laptop, computer. Anytime po yon. Basta nasa ibang bansa at their convenience, pwede po silang bumoto within the 30-day period. So sabi nga namin, whether nasa sasakyan ka, nasa iyong trabaho, nakabakasyon kung saan man, basta nasa ibang bansa at ikaw yung overseas voter, makakaboto pa. At isa pa po na siniguro namin na laging nade-deprive po ng pagkakataon sa halalan ang mga marino at seafarers. Dahil may internet na po sa barko, hindi lahat po ay nakadaong pagdating ng Mayo o Abril. Sa pamamagitan po ng internet service at connectivity nila sa barko, nakakaboto po sila. At nung nakita po nila ang advantage ng internet voting, mas madali, mas mabilis, mas kita nilang resulta, talaga naman pong nahikayat sila. Asahan nyo po, sa susunod pang halalan ay mas papaigtingin natin ang efforts natin sa internet voting. Wala nang palusot kasi internet voting. hindi na pwedeng gamitin dahilan yung malayo yung embahada o konsulado. Siguro po maidagdag ko rin dahil may tanong din po sa amin, paano naman yung hindi sanay? Binigyan po natin ng puwang dahil naglagay po kami ng kiosk sa lahat ng embahada at konsulada. Kung kayo po ay gusto nyo ng tulong, pwede po kayong tulungan ng ating mga embassy at consulate personnel. Yan, wala na talagang lusot. Director, matapos po yung halalan, kanina po sa pagsisimula natin, nabanggit nyo na mataas yung trust and confidence ng ating mga kababayan sa Commission on Elections base po doon sa inyong post-election survey. Mataas nasa 80s and 90s yung nabanggit nyo kanina. Siguro, mas challenging pa kasi paano pa natin mapapataas in the coming years? So tinitignan po namin ano nga ba yung mga maaring nagdulot ng mataas na partisipasyon. So una po, talaga ang plano ng COMELEC, mas transparent na procurement, mas transparent na paghahanda, mas tutulungan po namin makibahagi pati sa development ng programa ang ating mga kababayan. Ikalawa, yung pong pagpapataas po ng people's participation doon sa mga aktibidades, pag-iimbita ng mas maraming observers sa aming procurement. At higit sa lahat po, magpagpapataas po ng ating mga kampanya sa voter education. Maipaliwanag sa mga kababayan ang lahat ng ginagawa ng COMELEC patungo sa halalan hanggang sa matapos ang halalan. Mas mataas na participation. Pagdating po doon sa mga kagustuhan ng mga kababayan natin na ginagawa ng COMELEC ngayon. Halimbawa, yung pong
ating bawal bastos sa pangangampanya. Nagustuhan po nila at asahan po natin ang pagpapatuloy nito, ang pagbabantay sa mga surveys para masiguro natin na ang kumakalat na survey, mga lehitimong surveys ito na talagang ang tinanong ay ating mga kababayan, ang pag-impact ng halalan pagdating sa ating environment. Yung pong kaninang laban sa vote buying at vote selling, yung pong patungkol dun sa mga safe na mga pangangampanya, paggalang sa kababaihan, paggalang sa nakatatanda. At ito po ang pinakamabigat, ang laban po sa disinformation, misinformation at malinformation na mas kilala ng ating kababayan na fake news. Papaigtingin po natin ang laban. Nakita po natin sa hamon na ito, pataas ang insidente po ng mga deepfakes, chipfakes, AI manipulated narratives at iba pa. Laban po ito ng bawat Pilipino dahil pag mali ang impormasyon na natanggap natin, baka maari pong mali ang ating pagpapasya. At dahil dito po nagdesisyon ng COMELEC, palawigin ang lahat ng efforts na ito, labanan po sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa tulong ng technology platform. At nakita po natin, basta sama-sama po tayo, ito po ay magtatagumpay tayo sa laban na ito. Sir, matapos naman po yung proklamasyon ng mga nanalo, paano po na-handle ng COMELEC yung mga election protest, yung mga disqualification case? At sa kasalukuyan po, ilan po yung dinidinig pa rin at yung na-resolve na? At sa naging karanasan ba ng COMELEC ngayong 2025, ano-ano yung mga aral, pati yung reforms na gusto nyong ipatupad para mas mapabuti pa yung proseso sa susunod pong mga eleksyon? Tama po kayo, nabanggit yung proklamasyon. Siguro po, nais lang naming ibahagi, ang tawag po namin dito ay accelerated democracy. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon po sa loob lamang ng 5 araw, ay natapos po natin ang lahat ng proseso ng proklamasyon na iproklama ang mga senador. Sa ikasunod na araw po na naiproklama ang lahat ng nanalong party list. At ito po maganda, sa gabi ng mismo ng halalan na iproklama ang lahat ng nanalong lokal na opisyal ng mga munisipyo at mga lungsod. Kinabukasan po lahat ng highly urbanized cities at lahat ng lalawigan na iproklama na. So dahil sa accelerated democracy po natin na to, inaasahan natin meron pa rin magtatanong. Kaya nga po sa pamamagitan po ng paglalahad, pati ng mga transmission logs, pati na po ng lahat ng ginamit, yung pong ating random manual audit, kung saan sinuri mano-mano ang lahat ng balota doon sa mga bagay na yan, pati na rin po yung manual recount. Napapatunayan natin isa-isa ngayon at unti-unti pong hindi lang nababawasan, kundi na-dismiss yung mga kaso. By the way, around 40 po ang mga election protest na na-file sa COMELEC. Ngunit ang malaking bahagi po nito ngayon ay nadidismiss. Bakit? Dahil wala pong nakikitang pagbabago mula sa balota hanggang sa resulta sa papel, hanggang sa resultang na-transmit sa mga servers. 99.999% accurate nga po ang ating resulta ng random manual audit. So dahil po dito, inaasahan natin na lahat po ng question, tama naman po, bigyan natin sila ng pagkakataong, pero ultimately na ipapakita po natin na ang halalan ay accurate at credible. Sa 2026, sir, ano yung pangunahing roadmap ng COMELEC para mas lalo pang mapatatag yung credibility at integrity ng mga susunod na halalan? Mas bagong teknolohiya po, Asik Joey. As early as next year po, makikita nyo po, magsasagawa muli ang COMELEC ng mas malalimang pananaliksik kung saan po magkakaroon tayo ng technology fair uli. Titignan namin ano ba ang mga bago sa buong mundo pagdating sa election technology. At yan po yung gugustuhin ng COMELEC. Ikalawa, yung pong teknolohiya na yan, kailangan hindi complicated. Una, kailangan ito'y mapadali ang proseso. Ito dapat ay ligtas. Ito dapat ay accurate. At higit sa lahat, madali i-audit at maunawaan ng ating mga kababayan. At dahil po dito, papaigtingin natin ang efforts natin sa auditability, sa accuracy, sa transparency, at higit sa lahat, again, people's participation sa lahat ng bahagi at bahagdan ng paghahanda. Pagdating naman, Director, sa voter registration, pati yung cleansing po ng ating voters list, ano pa yung mga pwedeng gawin ng COMELEC sa 2026 para matiyak po na tumpak, updated at fraud-free po yung listahan ng ating mga botante? Sa ngayon po, inaaral na ng COMELEC kung paano namin din paataasin ang antas ng teknolohiya ng ating registration. Tinitignan na po namin, Asik Joey, yung facial recognition, yung iris scanning. At dati po sa batas natin kasi 4 na daliri lamang po ang fingerprints. Ngayon po, balak na namin kunin ng 10. Para saan po ito? Ito'y una, para
malinis natin ang ating listahan ng mga botante. Pangalawa, para po wag nang bigyan ng puwang yung nagbabalak po na maging flying voter o yung bumuboto pang patay na, dahil makikita natin dito, hindi na kayo makakalusot eh. Maayos ang listahan ng COMELEC at sisiguraduhin po namin na yung listahan namin ilalabas come 2028 ay higit sa lahat po accurate, malinis, muli may larawan po ng bawat botante nang sa gayon ang pagpapanggap sa identity ng sinuman ay wala nang puwang sa halalan. In terms of yung storage o yung lifespan po ng ating mga counting machines, ano po ba ito? Pagkatapos ng isang eleksyon, pwede pa rin gamitin sa susunod o magpo-procure pa tayo ng panibago sa mas upgraded po na system? Binago po ng COMELEC ang pulisiya pagdating sa pagkuha ng ating mga automated counting machines. Ang ginamit po natin itong Mayo ay upa lamang lease. Bakit ganun po? Una sa lahat, nakatipid ang COMELEC dahil hindi natin binili. Pangalawa, ang teknolohiya napakabilis magpalit. Sa loob ng 3-6 na buwan may bago na. So kung gusto po natin mas bago at higit sa lahat po, pag kami bumili ng makina na yan, maobliga po ang COMELEC na gumastos sa warehouse, sa tao na magme-maintain, pag-stockpile ng mga pyesa at higit sa lahat pagbayad sa insurance premium. Dahil nga po umupa lamang ang COMELEC, dalawa ang masisiguro natin sa ating mga kababayan. Pagdating ng 2028, mas bagong makina, mas mataas na teknolohiya at higit sa lahat napababa natin ang gastos dahil hindi na po natin binibili yung mga makina. Sa usapin naman, kanina very passionate ka about the fight against misinformation and disinformation. So paano papaiigtingin ng COMELEC yung pagbabantay sa misinformation at disinformation lalo na po sa online campaigning sa mga susunod na halalan? Tatlo po ang pagbabantay ng COMELEC dyan. Una, ang ating platforms po ay nandyan, hindi para abusuhin o hindi gamitin para sa panlilinlang na ating kababayan. At dahil po nandyan yan, mas mura. Nakapapantay po yung pong mga walang masyadong resources para sa kampanya, ang pumunta sa social media, libre. Nandun ang Pilipino. Kaya po, iniingatan natin na maging malinis, maayos ang kampanyahan, patuloy na pakikipagtulungan sa technology platforms, pagtanggal ng mga dummy accounts, pagtanggal ng mga lumalabag sa mga resolutions ng COMELEC patungkol sa halalan, pagtataas po nung level natin ng laban sa fake news at disinformation, kung saan nakikita nyo, ang COMELEC na po ang naglalabas ng totoong impormasyon, mga kaso, desisyon at iba pa, nang sa gayon ang ating mga kababayan hindi na kung saan-saan pumupunta. At maraming salamat nga po pala sa tulong ng ating mga media entities ng PTV4 dahil kabahagi po tayo ng trusted sources of information. Ang mga kababayan po natin ngayon, basta pumunta dun sa trusted sources of information ay hindi malilinlang. Yung ikalawang bahagi po ng paghahanda ng COMELEC ay pagpapaigting muli ng laban doon patungkol dito sa parating na 2028 elections. Yung ikatlong bahagi po na aking nabanggit ay legislation. Kabahagi po ang COMELEC sa mga pagdinig ngayon sa House of Representatives at sa ating Senado kung saan tumutulong po kami makapagbalangkas, makabagong batas patungkol sa halalan at laban na rin po sa disinformation. Ang hiling po natin, sana po yung election data, election information ay maging bahagi ng critical information infrastructure ng ating bayan nang sa gayon, mas maganda, mas maayos ang impormasyon sa ating kababayan. Pagdating naman, Director, dun sa campaign financing, may mga reforma ba kayong nakikitang kailangang ipatupad o gawin para mas maging mahigpit po yung monitoring sa gastos, pati po yung mga donasyon po sa mga kandidato, pati ng mga sa political parties sa mga susunod pang halalan? Dalawang bahagi rin po ang ginagawa ng COMELEC dyan. Una, sa existing na batas po ngayon, ginagawa ng COMELEC ang lahat ng ayon sa aming kapangyarihan para imbestigahan, makasuhan at nadinig nyo po, meron na kaming ilan na mga nakasuhan po pagdating sa finance at campaign rules natin. At yung ikalawang bahagi nga po ay lagi ang pakikipagtulungan sa Kongreso nang sa gayon, maitaas po natin, mamoderno yung ating mga laws patungkol dyan. Alam nyo po ba, Asik Joey, ang batas patungkol sa campaign finance, 25 years old na po ito. Ganyang katanda na po at lalo po yung unang bahagi kung saan yung halaga, napakatanda na po nito, parang hindi na makatotohanan. At dahil po sa pakikipag-ugnayan sa ating legislative branch of government, umaasa kami maipapasa ang mas maayos, makabuluhan at makatotohanang batas nang sa gayon, hindi lang makatotohanan ang kampanyahan at pagtanggap ng donasyon, kundi mas may ngipin ng COMELEC para mapatupad ang batas na ito.
Bilang panghuli na lamang po, Director John Rex, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayang patuloy pong nagtitiwala. Mensahe na rin para doon sa mga hindi masyadong nagtitiwala sa COMELEC para po sa pag-ensure po ng integridad at transparency ng mga susunod na halalan sa ating bansa. Maraming salamat po, ASEC Joey. Una sa lahat, ang commitment po ng COMELEC. Una, sa pagpapatupad ng ating mga batas. Asahan po ninyo na gabay ng mga desisyon ng Supreme Court. Ipapatupad po ng COMELEC ang lahat ng batas panghalalan nang walang kinikilingan. At ang asahan po nyo dito, ang pakikipagtulungan din sa ating lehislatura para mapaganda, mapaayos, ma-modernize natin ang ating mga batas. Ikalawang commitment po, yung mga napag-usapan natin na nasimulang mga reforma ay ipapaigtingin, ipagpapatuloy, mas dadagdagan natin ang efforts nang sa gayon po maramdaman ng ating mga kababayan ang halalan hindi mahirap, malapit sa atin. At sa paglalapit po ng halalan, ito yung ikatlong bahagi, mas lalo po naming ibabahagi sa inyo ang halalan ng sa gayon tunay na angkinin ng Pilipino ang halalan. Bakit po natin kailangan gawin ito? Dahil higit sa lahat po ang halalan ay para sa bawat mamamayang Pilipino, para sa mga pamilya po natin, ASEC Joey, para sa mga future generations ng Pilipino at higit sa lahat ang legitimacy ng ating pamahalaan po. Ito ang katotohanan. Nakasalalay sa isang maayos na halalan. At para magkaroon tayo ng lehitimong pamahalaan, asahan po ninyo ang inyong COMELEC, magpapatupad ng batas at gagawin ang abot na aming makakaya patungo po dito. Alright, maraming salamat po sa mga binahagi ninyo sa amin ngayong araw. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you and Happy New Year, sir. Happy New Year po, ASEC Joey.